Okay, ano po yung sinabi ni Duterte sa mga nagsasabing galit na galit sila? Ito po, hamon na naman, panibagong hamon na naman ni Tatay Digong. No? Sabi ni Pangulong Duterte, galit sila, sipain ko si Mr. Contempt Paduano. Inaakusahan mo na natatakot sa iyo si President Duterte. Hindi marunong sa batas itong si Abante at to si Fernandez. Hindi nila alam na hindi po pwedeng impluwensya, hindi pala. Okay, ano po yung sinabi ni Duterte sa mga nagsasabing galit na galit sila? Ito po, hamon na naman, panibagong hamon na naman ni Tatay Digong. No? Sabi ni Pangulong Duterte, galit sila, sipain ko sila. Galit sila, sipain ko sila. Ito po ito po mga pinahayag ni Pangulong Duterte. Lalo-lalo na po rito kay Representative Joseph Stephen Paduano, no? Na dismayado sa hindi po pagdalo ni Pangulong Duterte. Ang sabi po ni Pangulong Duterte, sabi muna niya, no, 'di ba? Sinagot po ni Pangulong Duterte yung naglolokohan tayo. Ano to, naglolokohan tayo dito? Natatakot siya na pumunta dito. We should invite again the president. Ito Paduano, Mr. Contempt. No? Mr. Contempt Paduano. Inaakusahan mo na natatakot sa iyo si President Duterte. Sinabihan nga kayo na kaya hindi ako a-attend dahil kayo ay wala kayong integridad. Paano mo sasabihin na duwag si Tatay Digong? Inaakusahan nga kayo. Inaakusahan kayo na wala kayong integridad kaya hindi siya attend. Inaakusahan din kayo na yung dalawang co-chairman ninyo, si Abante at saka to si Dan Fernandez, ay nakagawa ng probity, no? Ano? Baka mali. Di ba? Na nakagawa sila ng kasalanan. Dahil sa pamimilit o tangkang pang-impluwensya. Palibasa, hindi marunong sa batas itong si Abante at to si Fernandez. Hindi nila alam na hindi po pwedeng impluwensya, hindi pala. Hindi nga pala subordination, probity tuloy. Subornation, no? Subornation to commit perjury. Inaakusahan nga kayo Sinasabi nga niya, hindi ako dadalo dahil yung mga chairman ninyo ay walang mga integridad. Kayo. Namimilit kayo ng mga na mag-commit ng perjury, ang inyong mga resource person. Sasabihin nyo matapang, kayo po ang duwag. Sinasabi ko po, Mr. Contempt Paduano, kayo ang duwag. Bakit? Sa totoo lang po, ilan na po napakontempt nyo? Bakit hindi nyo po ipakontempt si Pangulong Duterte? Sabi nyo nga, pangatlo na ba? Meron po ba kayong pinatawag na 3 beses nang hindi dumalo na hindi nyo pinakontempt? Pinakontempt nyo lahat. Di ba? Pero ngayon po, ano sabi ni Pangulong Duterte? No? Eto po, galit sila, sipain ko pa sila. Sabay minura kayo, TI kayo. Pera nila, wala na akong pera. Mamasaya ko doon. I'm living on my retirement pay. Wala akong extra money sa bangko, lahat sweldo ko yan. Sila pa ang galit, mga buang. Yan, pwede natin sabihin buang kasi hindi naman mura yun. Etong pinakamalupit na sinabi ni Pangulong Duterte. Mga maninindak lang yan Alam nyo, kaya nyo lang i-contempt yung kaya nyo sindakin. You don't scare me a bit.
galing na ako sa pagka-presidente. Huwag nila akong ganunin. Galing ako sa Congress. Ang ganda na sinabi ni Pangulong Duterte, nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that it. Do not give me that it. O ano kayo ngayon? Ha? Yan ba natatakot? Pati yung salitang takot. Bakit ayaw mo i-contempt padwa mo? Paduano, ilan na ba na-contempt mo? Oh. Sasabihin nyo na natatakot sa inyo si Duterte. Sinabihan nga kayo, hindi ako dadalo dahil wala kayong mga integridad. Oh, hindi ako dadalo dahil yung mga dalawang chairman nyo ay nagko-commit, no, ng ano na nga uli. Baka matulad ako. Baka matulad ako kay ano eh. Baka matulad ako kay anong tawag doon? Committing subornation, subornation. Subornation to commit perjury. Ayan. O, yan yung sinasabi namin eh. Hindi po takot sa inyo. Kayo ang takot na mag-contempt kay Tatay Digong. Hinahamon na nga kayo. Ikalawa niyang hamon. Kung talagang totoo kayo sa binibintang nyo, pinagbintangan na rin daw siya. Hindi pa siya nagsasalita. Pinagbibintangan na siya na may kasalanan. Kung ganyan pala, paano kayo magiging parehas? Sabi ni Tatay Digong, mabuti pa, sampahan nyo ko ng reklamo, ha? Hinahamon niya si Abante at si Dan Fernandez, sampahan nyo siya ng reklamo sa DOJ. Hinahamon kayo eh. Kayo ang walang magawa. Akala ko nga sasabihin ni Paduano, ipapakontempt. Hindi pala, imbitahin uli. O sa susunod, hindi ulit kayo sisiputin. Anong gagawin nyo? You don't scare me a bit. In fairness to the idiots, wala ako na notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa mga dot na yan. Ang hirap po, kaya hindi ko po pinaparinig yung mga sinasabi ni Tatay Digong. No? Ang dami nanood minsan yung pinarinig ko yung mga sinasabi ni Tatay Digong. Pucha, dilaw ako eh. Kami po sa mga ano po, ang kinatatakutan po namin yung pula at dilaw. Kasi wala kaming kita. Kahit na gaano karami nanood sa iyo, pag kinote mo si Tatay Digong, lahat ng mura niya, wala ka may... Ayun, marami nanood sa akin, di ba? Marami nanood sa akin nung hearing si Tatay Digong. Panay mura, panay... Siyempre, naka-live yun, hindi mo na makakat yun. Pucha, pula eh. Pula. Kaya wala kang kita ro. Marami nanood. Panay mura ni Digong. Sayang lang. Sayang lang yung kita, wala. What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Ano pa ang gusto ng mga ogag? Totoo yan. Sinabi niya na po lahat under oath sa Senate. Pwede naman po nilang kunin yun eh. Di ba? Pwede po nilang hiramin yun at doon na po sila magbatay ng mga kanilang kasi alam niyo mas malupit nga si BP Sara, sinasabi ni BP Sara. Wala naman kayong gagawing batas eh. Bakit kayo imbita sa person? Dapat kaya kayo nag-imbita. Ganito pala yan, no? Sa mga Duterte ko na rin natutunan eh.
Tapos, ang problema nitong mga Quadcom at iba pang committee ng HOR, hindi po sila makapalag sa mga Duterte. Hindi makapalag. Oy, Ram, narito na ako. Mas masasarap dito yung pagkain, Ram, kaysa doon sa kinainan natin. Okay. Eto po sa mga hindi po makaunawa, lalo na kay Dan Fernandez. Ito po ang payo ng isang abogado na si Tatay Digong. You are not supposed to talk to a witness because a mere suggestion na ito ang sabihin mo unless you are a lawyer. But if you are a judge o sa kabila ka, it would be highly improper. It would be stupid of you to talking to the other party. Delikadesa yan. O, yan po, wala sila. No? Pangulong Duterte, wala pong delikadesa yan. Pinagmamalaki pa nila na kinausap nila si Grijaldo. Alam mo, kahit na anong palusot ni Abante tsaka nito ni Dan Fernandez, dahil wala ngang alam sa batas, mawalang galang na po. Wala kayong alam talaga sa batas. Ang sabi ni Tatay Digong, the mere suggestion na ito ang sabihin mo. O kaya ito po mas malupit. You are not supposed to talk to a witness. You are not supposed to talk. Naintindihan nyo? Dinideny nyo ngayon na hindi nyo siya inuudyokan si Grijaldo. Ang tanong ng matitinong tao, bakit nyo kakausapin? Para sabihin, oy, kumusta ka na, Grijaldo? O, the mere fact na nakipag-usap ka, yung mukha ni Abante, threat na yan. Alam niyo po ba yung pagmumukha ni Abante ay isa ng threat? Okay, maraming salamat po dito po sa nagbigay ng ating si Celestial Gonzales. Thank you very much po sa pagbibigay ng 500 na pangkape. Yan, gawin na natin siyang moderator. Kahit nga hindi ka makapagsalita, alam na alam po ng lahat na si Dan Fernandez at si Abante, pareho kayong ayaw ninyo yung war on drugs. Kinukundina ninyo. Matatabil kasi bunganga nyo. Wala naman kayong alam sa batas.